kamay sa ating mga kapwa OFW. At higit sa lahat, nagkakaroon ng maayos at matatag na ugnayan sa parokya tungo sa mas malalim na paniniwala ng pananampalataya Kristiyano. Of course, on top of our activity is lagi yung ating ugnayan kay Kristo. Kaya kapag tayo ay mahigpit na may ugnayan sa bawat migranteng pamilya, nakaugnay tayo kay Kristo. At asahan natin na once na tayo nakaugnay kay Kristo, there is nothing impossible. Katulad ng laging naririnig ko, reklamo ng Paris Migrant Ministry Coordinator, ang hirap po. Wala pong sumama. Ilan na po kinausap ko? Wala na po. But I tell you, we are all born leaders. Nung nasa sales ka ako, alam niyo yung motivation, paano niyo malalaman na kayo born leader? Ilang milyon niya po ang similya ng lalaki? So almost 1.52 million ayon sa science. Ilan lang po Excel ng babae? Isa lang. Yung sperm cell na nakahuli doon sa Excel, kayo po yun. You are the winner. Dito pa lamang sa womb ng ating magulang, you are already a winner. At nailuwal kayo ng masigla, umiiyak, na sinasabi niyo, alam niyo po ba sabi ng bata sa iyak? Here I am! You, each and every one of us are born leaders. Ayaw niyo na pong tanggapin sa sarili niyo. Bakit? Takot po tayo sa responsibilidad. Takot po tayo sa pananagutan. Nag-asawa ka, wala kang pananagutan. Takot ka sa responsibilidad. Eh ano yung responsibilidad mo sa pamayanan? No man can live alone. Kaya po, tingnan po natin sa ating sarili. Pag tapos natin ito, umarap po sa salamin. Leader ka nga ba? Of course. Kasi sa out of million sperm cells, ikaw lang na nakahuli sa Excel, iniluwal ka ng mahusay, iniluwal ka ng ligtas, ng healthy, yet you are a leader. Gawin mo yun. Ang arts po natin, paano natin tayo maging leader. Tingnan natin ang pangailangan ng ating kapwa sa ating sektor. Ang sektor natin, dati, this is the most deprived sector ng ating society. Bakit po kami, bato ko napunta sa advokasya na ito? Nasa ibang bansa pa ako. Kitang-kita ko ang paghihirap ng bawat OFW. Unang kaso ko, na